Ngayon, puntahan na po natin ang isang unang pagsuway dyan sa pakiusap. Nakikiusap yung mga former Senate President. Pero eto, nagbababala lang naman si Senator Erwin Tulfo. No, hindi naman siya nang-aaway dito. Gusto niya lang i-establish ang rule of law. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po ng babala ni Senator Erwin Tulfo para sa mga magsasagawa ng illegal na hearing diyan po sa Senado. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Higit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod ng isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I Yan. promise. Kahit na Senador Yan ang gusto ko sa iyo, Senator Erwin Tulfo, no? Talagang matapang na pahayag yan, mga tol. ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President. Ngayon, subukan mo, Alan Peter Cayetano. Tingnan natin kung sino mananaig sa inyo ni Senator Erwin Tulfo. Seryoso to, no? Talagang seryoso Senator Erwin Tulfo dito sa kanyang mga sinasabi. Dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kuliluhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Ayos, di ba? Ang sarap siguro makita nun, mga tol, ano, binibit-bit ni Erwin Tulfo si Alan Peter Cayetano, no? Kinukwelyuhan. Sana hindi na dumating sa punto na ganun. Seriously speaking, mga tol. Kasi sa huli, kawawa tayo. Kawawa po ang mga Pilipino kapag patuloy na nag-aaway-away itong mga senador. Pero syempre, kakampihan natin dito si Senator Erwin Tulfo. Tama po yung kanyang ginagawa Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Grabe ang inabot nyo, no? Hindi naman dinedeny ni Mike Defensor na kayo'y tinutulungan. Hindi niya dinenay yung 5 million pesos. Ang sinabi nga ni Mike Defensor, ano ngayon kung nagbibigay ako sa kanila? Sabagay, private funds niya naman yon. Merong interview kasi si Mike Defensor na pinagmamayabang niya pa na talagang tinutulungan niya itong mga Marines, itong 18 Marites. Naku, nagkamali na naman ako. Sorry po, Armed Forces of the Philippines, 18 Marites, tinutulungan itong si Mike Defensor. Ang alegasyon, partikular doon sa isa daw po sa miyembro ng 18 Marites na yan na kanyang manugang, 5 million pesos daw po ang ipinangako sa kanila nitong si Mike Defensor ayon sa balita. And ang naibibigay pa lamang ayon po doon sa manugang ay 700,000 pesos. Biruin mo, nakatanggap kayo ng 700,000 pesos although ang pangako is 5 million pesos. Kapalit naman itong samot-saring kriminal na kaso. Nandiyan ang mga nagkaso sa inyo na sina dating NSA Eduardo Anyo, si Father Flavi Flaviano, si Congresswoman Leila de Lima, merong mga kongresista somewhere in Mindanao na nag-file din po ng kaso, di ko na matandaan ng pangalan. Tapos si dating Senador Antonio Trillanes, nandiyan itong ngayon si Senator Tito Soto, Senator Erwin Tulfo. Paano yan? Multiple counts of cyber libel. Tapos may mga kasong perjury pa. Sasapat ba yung 700,000 pesos each kung yan talaga ang naibigay sa inyo para sa perwisyo na binigay sa inyo? Biruin ninyo, makukulong kayo, magmumulta pa. Kulang na kulang yun. Maihalimbawa ko lamang, bagamat kailangan natin tulungan si Mami Peng,
O naparusahan siya ng paglabag sa batas, cyber libel. Magkano multa ni Mami Peng? 300,000 pesos for 3 counts. Eh kayo, multiple counts, baka hindi bababa sa 10 ito. Di kung 300,000 pesos sa tatlo, kung hindi bababa sa 10 each kayo, di 1,000,000 mahigit ang imumulta ninyo. Di ba kayo naawa sa sarili ninyo, mga 18 marites? Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We're inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila, and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong yung aming... Yan yung sinasabi ko kanina pa, no? Nung sinasabi nitong si Mike Defensor ngayon na nakabase daw po yung kanilang pagdalo sa iuutos o sasabihin nitong si Alan Peter Cayetano. Kasi ang kinikilala nila na Senate President, still si Alan Peter Cayetano pa rin. Sige, magkasubukan. Ganito lang naman ang mangyayari dyan as explained by Senator Erwin Tulfo. I-issuehan kayo ng subpoena sa Monday. Kung kayo'y pupunta, good. Pero pag pumunta kayo, dahil nga marites kayo, malamang sa malamang nagsisinungaling kayo, makokontempt kayo, and eventually makukulong din kayo dyan sa Senado. Yung option nyo naman na ikalawa, hindi kayo pupunta sa Monday, kaya ang mangyayari, i-issuehan kayo ulit ng subpoena. Tapos hindi na naman kayo pupunta, i-issuehan na kayo ng show cause order, tapos hindi pa rin kayo magpapaliwanag, kaya i-issuehan na kayo ngayon, masasite in contempt na kayo, and then i-issuehan kayo ng order of arrest. Either way, whether shortcut or long cut, or long way, pwede kayong makulong, mga marites. Pinili nyo yan . Alam niyo, ako'y naniniwala na ang mga sinasabi nitong 18 marites po na ito, karamihan po dyan, if not at all, sinungaling talaga, kasinungalingan. Po mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines, pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umanuhuli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan Naka-suspended until further notice na lang kayo . dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinadya na ang Kongreso hanggang July. Di ba? Until further notice. Yung pagsasagawa nyo ng hearing, talagang illegal . Wala nga kayong secretariat dyan. No? Even yung pagla-livestream sa mga official social media accounts ng Senado, hindi nyo din nagawa. Basically, walang records, walang legal na batayan or walang official na basihan na nagsagawa kayo ng inyong committee hearing na bogus. Ang tangi nyo na lamang na records ay yung live streaming ng mga kapwa ninyong senador at saka yung live stream ng mainstream media na nag-cover sa inyo. Pero officially, sa records ng Senado, wala, Senador Rodante Marcoleta. 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula. Pasensya ka na, Marites Nartates Bernese. Kailangan mo na magpalit ng pangalan mo kasi simula ngayon, 18 Marites na. Pero sisikat ka kasi yung pangalan mo Marites . Lagi nating babanggitin 18 Marites na sinungaling. ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures. Yan. Pati na rin ang Pati yung special session na yan, may mga ugong na may tatalon daw pong senador mula sa kampo nitong si Alan Peter Cayetano. Ang tanong, sino kaya yon? Pero si Joel Villanueva, pinabulaanan niya na yung kumakalat na mga code card na tinatalikuran niya na si Cayetano. Ayon po sa kanyang text message sa Senate media, wala daw pong katotohanan yun. At ako naman naniniwala kagad sa unang tingin pa lamang, mga tol, mag-ingat tayo sa mga fake news. Alam ko naman na hindi gagawin yun ni Joel Villanueva na magsasalita ng ganun-ganun laban kay Alan Peter Cayetano. Kung sakaling babaligtad yan, magugulat na lang tayo katulad ng ginawa nitong si Chis Escudero. But not
like doon sa nakikita nating quote guard na sinasabi niyang iniiwan niya na si Cayetano.